naka-record na sa ating computer. Amen. Thank you, Lord God. Medyo patayin na lang po natin, sapagkat baka si AI ay akala niya ay concert tayo, ilalagay na naman niya sa MP3 yung ating recording. Kaya ayan po, ay na-discover ko po last time na tayo pinagpatugtog at nagle-lesson. Akala po niya ay nag-MP3 po tayo, nagko-concert tayo. Kaya yan ay magandang umaga sa lahat at manalangin na po tayo. Maraming salamat Panginoon sa dala ninyo sa amin dito Panginoon sa aming pag-aaral ng Book of Corinthians. Salamat Lord at hindi po kami tinamaan ngayon sa araw na ito ng rotational brownout. Salamat Panginoon at makapag-aral po kami ng iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong paggabay sa amin, dalangin po namin ang iyong kapahayagan at katalinuhan, karunungan na siya po ay umalalay sa amin sa aming pag-unawa ng mga nakasulat sa sulat ni Paul, si Apostle Paul, O Lord God, upang Panginoon ay lalo po kaming makaunawa sa kanyang mga sinasabi at maunawaan namin ang aming mga pananampalataya. Dalangin namin Lord God na ang mga kasamahan namin na wala pa dito ay bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng kaparaanan Panginoon na makasama namin silang muli at sabay-sabay po kami mag-aral dito Lord God. Bigyan mo rin ng karunungan ng bawat isa at kalakasan na magtanong Panginoon sa mga bagay na hirap nilang maunawaan sa usapin na gagawin namin sa gabing ito. Dalangin namin Lord ang patuloy ninyong pagpatnubay sa bawat isa na kagagaling lang sa trabaho at nahihirapan. Dalangin ko Lord ang kalakasang nawala sa kanila ay ibabalik mo, gayon din ang kapayapaan sa kanilang mga tahanan upang Panginoon ay magiging maayos po ang aming pakikinig sa pag-aaral at yun ang inutos mo Panginoon, lalo na kay Joshua, ang sabi mo pagbulay-bulayan namin ang Book of Instruction at yun din Lord, ito ay pagsama ng pagbulay-bulay sa mga naisulat na ni Paul sa epistle ng Corinthians upang maunawaan at may apply po namin sa aming buhay, sa aming ministeryo, sa aming pamilya, sa aming araw-araw na nakakasalamuha, maging sa aming mga trabaho. Salamat Panginoon sapagkat kasama ka namin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Lord. Nakapag-pray po tayo ng Tagalog. Bihira lang po ako makapag-pray ng Tagalog. Thank you, Lord. Ambisadong BBB. Ah, okay. Reload ko mag-download. Ayan. Praise God. Amen. Iba talaga pagka hawak ng ating apo. Ayun. Thank you, Lord God. Amen. So, mga kapatid, ay salamat sa inyong pagsama at sa mga darating pa, may dahan-dahan na pong nagdatingan. Thank you, Lord. 8:30 po talaga ang ating umpisa para hindi po tayo mahirapan. Ayan. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral para po ay makarami po tayo. Thank you, Lord. Balikan lang po natin kasi naiwanan natin ito last time. Nawala po tayo dahil nga sa rotational brownout. Pero umulan na po dito sa Pilipinas, kaya ano kayang ibig sabihin yan? Hindi ko rin po alam kung saan ay sobrang banat ang init, 42 degrees, tapos biglang preno at uulan. Hindi kaya to artificial rain? Hindi rin namin alam kung artificial rain siya, pero talagang malakas din, no? Malakas din ang ulan. So, salamat din sa ulan sapagkat ay pinapahinga tayo sa matinding init. Matindi po talaga ang init, hindi na po maganda, no? Kahit saang lupalop ng Pilipinas mainit, naiisip mo agad ang dagat. Hallelujah. Amen.
So, napag-usapan natin last time ang chapter 15, the risen Christ, our hope. Balikan lang po natin. At sabi nga ito sa verse 12, mula sa verse 12 to 19, now if Christ is preached that He has been raised from the dead, kung naibahagi na natin na si Kristo ay muling nabuhay, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? So, sa Korinto po ay hindi po sila, yung iba po ay hindi naniniwala sa resurrection. At sabi ng wala namang nag-resurrect sa patay kasi nga, no, ito ay isang paniniwala ng mga Saduseo at naapektuhan naman sila. Verse 13, but if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. So kung walang resurrection ng mga patay, walang muling pagkabuhay, di hindi rin po muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. 14. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. So kung hindi po na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, ang ating pananampalataya ay baliwala. Walang kabuluhan. Empty. Walang kabuluhan. Verse 15. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. So sabi dito, so kung ganon na hindi pala na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo at ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan, so kami, sabi ni Paul, na nagpatotoo na ang Diyos ay totoo at ah, ah, at binuhay niya ang Panginoong Hesukristo na sabi nga ay hindi naman siya na muling nabuhay, kung totoo nga yan na hindi nga siya muling nabuhay, ay kami ay mga false witness. Walang katuturan ang aming patutuo, sabi niya, kung hindi nga totoong muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Verse 16, for if the dead do not rise, then Christ did not risen. Magiging walang katuturan ang patutuo ni na Paul at lahat ng mga disipulo kung totoong hindi po muling nabuhay si Kristo. Sapagkat kung yan ay totoo, na hindi nga siya nabuhay, then patay siya. Kung walang nabuhay, muling nabuhay na mga patay, then patay si Kristo. 17. And if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sin. Sabi niya, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, then ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan at ikaw rin ay nasa kasalanan ka pa rin. Hindi ka pa naalis sa iyong kasalanan. Makasalanan ka pa rin hanggang ngayon. O hindi pa rin napatawad ang iyong kasalanan. Verse 18, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. So, yung mga naunang nanampalataya sa Panginoong Hesukristo mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, ay sina Abraham, sina Moses, at sa mga patriarchs ay wala rin silang kabuluhan ang kanilang pananampalataya at patuloy silang patay. Yan ang sabi dyan. Kasi hindi naman na muling nabuhay si Lord. So, hindi rin sila muling nabuhay. Verse 19, if in this life only we have hope is in Christ, we are of all men the most pitiable. Kung sa buhay na ito, ang ating pananampalataya o ang ating pag-asa ay ang nasa Panginoong Hesukristo lamang, tayo na ang pinakaawa-awang tao sa buong mundo. Bakit? Sapagkat kung totoong si Kristo ay hindi muling nabuhay, then ang ating mga pananalig sa Kanya, pananampalataya, ay walang kabuluhan
at kaawa-awa tayo dahil walang future sa ating pinaniniwalaan. Oh. Yan, tinagalog, tinranslate ko na para maunawaan na yun ang sinasabi. Para tayo po ay maunawaan ninyo na ito ang sinasabi ni Paul. Kasi kung hindi ito maunawaan dahil paulit-ulit ang sinasabi ni Paul dito, minsan hindi mo maunawaan. Ayan, tinranslate ko na. Sentence by sentence ang ibig niyang sabihin. So verse 25 agad? Teka muna. Nasaan ba yun? 19. Pinakaawa-awa tayo. Okay. 19? Bakit ako napunta sa 25 agad? Nasaan yung 20? Okay. Sorry. Okay, explanation pa rin pala ito. So, patungkol pa rin to sa 12 to 19. John 11:25 to 26. Ito'y nagpatotoo na si Kristo nga ay muling mabuhay. Sabi niya, si Jesus na nagsabi to sa John 11:25 to 26. Jesus said to her, sino tong her? Si Martha. Kausap niya si Martha. I am the resurrection and the life. Period. Pagka nakita mo yung line, period agad, ibig sabihin, confirm yun. Yun yung claim niya. Kiniklaim ni Jesus na siya ang resurrection and life. Wala nang explanation. Basta kinlaim na niya, siya yun. Kasi period na kaagad ang nakalagay. Sabi niya kay Martha, I am the resurrection and the life. That's it. At sabi niya, he who believes in me, kung sino naniniwala sa akin, though he may die, he shall live. Minsan mamatay tayo ng minsan. Dahil sa katawan na ito. Pero pagkatapos nito, buhay na buhay tayo kung tayo'y totoong naniniwala sa Kanya. Verse 26. Ito ang declaration ni Jesus. Ang ibig sabihin, final ito. Pag naniwala ka sa Kanya, kahit mamatay ka sa buhay ngayon, sa muli mong pagkabuhay, sa second life, buhay ka na, hindi ka na mamamatay. Si Jesus nagsabi niyan. Dahil siya mismo ang resurrection at buhay. Siya mismo ang muling pagkabuhay at buhay. Ibig sabihin, meron siyang kapangyarihang muli kang buhayin at kapangyarihang bigyan ka ng buhay. Yun ang sinasabing, I am the resurrection and the life. Yun ang claim ni Jesus. Ako ang muling pagkabuhay at ako ang buhay mismo at kaya kong buhayin ang patay mong katawan at bigyan ng buhay. Yan ang sinasabi niya. 26. And whoever lives and believes in me shall never die. Oh, another claim and another promise. Whoever lives and believe in me shall never die. At kung sino yung namuling nabuhay o na sino ang nabuhay, whoever lives, kung sino yung nabuhay at patuloy na naniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay. Do you believe this? Ang tanong niya kay Martha. At ito din ang tanong niya sa atin. Do you believe this? Kasi ito yung declaration ni Jesus. Buhay tayo ngayon. At kung naniniwala tayo sa Kanya, who believes in me. Ngayon, nabuhay ka. Naniwala ka sa Kanya. Sabi niya, hindi ka na mamamatay. Wow. Hindi ka matatakot mamatay kasi buhay ka na agad. Ito yung sinasabi ni Billy Graham sa kanyang anak ni si Franklin.
no? Franklin, pag nawala ako sa mundo, maraming magsasabi sa iyo, oh, yung tatay mo nung nabubuhay pa siya, ganito, ganito. Kilala niyo si Billy Graham? He's one of the general of God. So, sabihin, oh, kasi ganito, gandun. Napakabuti ng tatay mo. Maraming president ng US ang dumaan sa kanya humingi ng advice. Kasama na si Trump. Marami pong presidenteng dumaan sa kanya. At hindi niya pinagmamalaki yon na sila ay dumadaan sa kanya. Sa totoo lang, tahimik lang si Billy Graham, but he's a man of God, the general of God. Kaya sabi niya gano'n, Franklin, kapag nawala na ako sa mundo, namatay na ako, maraming magsasabi sa iyo, oh, na-miss namin ng tatay mo, ganito, noong buhay pa siya, ganitong ginagawa niya, ganun ganon. Sabi ni Billy Graham, huwag kang maniwala sa kanila na ako'y patay. Dahil pagkatapos ng buhay na ito, ako'y buhay na buhay. Hindi ako namatay. Tumawid lang ako. At totoo yun. Yun ang sinasabi ni Jesus. No? Mag-continue lang ang life mo. Eh, binaon ka na eh. Oo, binaon yung katawan mo, pero hindi ka binaon. Yung katawan mo lang. Bubuhayin din ni Jesus yung katawan na yon. Ito yung time na binuhay ni Jesus si Lazarus. O, di ba? Hallelujah. Binuhay ni Jesus si Lazarus. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, naniniwala ka ba, Marta, na ako ang resurrection, ako ang muling pagkabuhay, at ako rin ang nagbibigay buhay dahil ako mismo ay buhay. Ito ang declaration ni Jesus. Kaya nga, dapat tayo lalong kumapit sa Kanya. Dahil yung claim niya na siya ang resurrection at siya ang buhay ay nangyayari, pinatunayan niya kay Lazarus. Pinatunayan niya ito kay Lazarus at marami siyang binuhay. Hindi lang naman si Lazarus ang binuhay niya. Alam niyo ba yon? Hindi lang si Lazarus ang binuhay niya. Marami. Meron yung widow ng Nain, no? Nag-iisang anak nung widow. Umiiyak yung anak, yung nanay, habang binubuhat nila yung coffin. Nakita siya ni Jesus, nagkaroon ng compassion si Lord sa nanay dahil nag-iisang anak niya namatay pa. So, dahil sa compassion niya dun sa nanay, hinawakan niya yung coffin. Ano nangyari? Hindi ba tumayo yung bata? Tumayo yung binatilyo. Hindi pala pa siya bata. Binatilyo. Nagulat yung bumuhat sa kanya kasi tumayo, nabuhay muli. No? At binigay niya sa kanyang nanay ang binatilyo. Dahil siya ang source ng life. Paano nagkaroon ng problema ang mga Corinthians? Kasi kung ano-anong pinakikinggan. Ganun po mangyayari sa atin talaga. No? Kung sino-sino pinakikinggan natin. Kung ano-anong doktrina. Ganyan po, magkalito-lito na tayo. Ito talagang ginawa na natin. Binasa natin sa English. Tinranslate natin para maunawaan ninyo. Meron pa kayong dalang mga Bible. Pinakita na pa natin ng scripture na si Jesus mismo ang claim niya na siya ang muling pagkabuhay at buhay. At siyang nagsabi niyan na merong resurrection sapagkat siya mismo ang resurrection. Mas maniniwala pa ba tayo sa mga nagsasabing wala, hindi totoo yan? Dapat ang paniniwalaan natin si Jesus. Kasi siya ang pananampalataya natin, di ba? Dapat dito tayo maniniwala sa Biblia. Hindi kung kani-kaninong sinulat na libro. So, anong claim ni Jesus? Actually, ang claim ni Jesus, no? Ay si Jesus Christ ay center ng Christian faith. Siya yung sentro ng Christian faith natin. Doon
nakatuon ang ating pananampalataya. Lahat patungkol sa Kanya. Ang Kanyang mga salita mahalaga sa atin. Ang Kanyang mga batas pinatutupad natin. Pag nananalangin tayo, siyang tinatawag natin. Ang cross ay importante sa atin, siya pa rin yun. Siya ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Wala nang iba. No? Wala nang iba. Siya ang pinakasentro. Pangalawa, ang kanyang resurrection, muling pagkabuhay, affirms the truth of Jesus' life and word. Nagkumpirma ang resurrection niya, yung muli siyang nabuhay, na pinakita naman sa ating scripture, na muli nga po siyang nabuhay. Hindi lamang siya nagpakita kay Mary Magdalene, hindi lamang siya nagpakita sa mga naglalakad sa Emmaus, hindi lamang siya nagpakita sa mga disciple, nagpakita din po siya sa 500 katao at the same time. Ibig sabihin, nagpakita siya sa harap ng 500 katao, hindi isa-isa, kung hindi sabay-sabay. Nagpakita siya doon. Kaya nag-resurrect po talaga siya, no? Nag-resurrect po ang Panginoon sapagkat siya nga ang resurrection. Bakit hindi siya magre-resurrect? Eh, siya mismo ang resurrection. Kaya sabi niya, ang resurrection affirms the truthfulness of Jesus' life and the word. Ito ay nagpapatunay sa katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga salita, ang kanyang mga sinabi. Nagpatunay. Pangatlo, His resurrection affirms the forgiveness of our sins. Hindi ba't sabi ni Paul, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, then kaawa-awa tayo sapagkat ang ating mga kasalanan ay hindi pa rin napatawad. Nasa kasalanan pa rin tayo, patay pa rin tayo. Kaya sabi dito, ang resurrection ng Panginoon ay nagpatunay na tayo'y pinatawad na sa ating mga kasalanan at naggarantiya ng ating eternal salvation. Kaya kailangan mag-resurrect si Christ. Kailangan. Dahil yun nagpapatunay na ikaw ay napatawad na. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Pang-apat, His resurrection guaranteed both His promises and authority to make that promises. Meaning, we can take His word and believe Him. Ang kanyang resurrection ay naggarantiya ng kanyang mga sinasabing mga pangako. Ginarantiya niya ang kanyang mga pangako na ito'y totoo at gagawin niya at meron siyang otoridad, kapangyarihan na gawin ang mga pangakong yon. Kaya, maasahan natin ang kanyang mga salita. Pwede natin siya pagkatiwalaan. Okay? Yun ang ibig sabihin. Pwede natin siyang pagkatiwalaan. At ito ay pinakita niya kay Martha at kay Mary at sa mga nakasama nilang nagdadalamhati para kay Lazarus kung paano niya binuhay si Lazarus sa John 11. Di po ba? Yon pinatunayan doon na totoo nga. Kaya ang tanong niya kay Martha, do you believe this? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin yan? Sabi ni Martha, Lord, I believe that you can do anything. Sabi ni Martha. Kaya tayo ba, naniniwala ba tayo na ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay? Naniniwala ba tayo? Oo. Ngayon, dahil naniniwala ka, ngayon mo nalalaman ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ngayon mo nalaman. Ayan, sinulat ko na. Hindi na kita tatanungin kasi mamaya pag tinanong kita, wala ka. Ha?
Hindi ko alam. Ha? Hindi mo naman tinuro niyan, pastora. Hindi rin tinuro ng pastor ko. Hindi rin tinuro ng pastora ko. Hay. Oh, 'wag na nating pasakitin ang ating mga ulo. Binigay na natin 'yan lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Ayan, 'yan. Pero before hindi niyo 'to alam, 'di ba? Kaya binibigay na natin. Kasi 'pag nagtanong pa ako, sigurado magtatanong ako bago magkatapusan ng mundo, matatanong ako para malaman natin. Mag-quiz muna tayo, 'no? Hallelujah. Ayan, thank you, Lord. Ayan, and last enemy. Ay, may tanong do'n? May tanong? Sige, magtanong muna kayo. May tanong po ba? Ito naman, itong mga taong 'to parang parang typical estudyante talaga mga 'to, 'no? Yung copy, never ask question. Pagdating ng exam, wala na naman. Okay. Last enemy destroyed. Anong last enemy? But now Christ is risen. So na-prove natin na si Christ ay muling nabuhay. Sa ating pananampalataya, siya ay muling nabuhay. Alam niyo po ba na hindi naniniwala yung ibang mga religion sa ating mga pinagsasabi na siya ay muling nabuhay? Pero sa ating pananampalataya, siya ay muling nabuhay ha. Binigay ko na yung rason bakit kailangan siyang muling nabuhay. Yun ang ating pananampalataya. Yun po ay what should I say? Yun po ay hindi ano yung doctrine, main doctrine. Ah, Yun po ay major doctrine. Major na katuruan ng mga Kristiyano na si Jesus ay muling muling nabuhay. Hmm. Major na katuruan. Kaya nga binibigay natin anong dahilan, bakit kailangan maintindihan mo na siya ay muling nabuhay, sapagkat yun ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya tinatawag diyan major doctrine. Okay? Kailangan alam niyo 'yan dahil major doctrine 'yan. Eh, kung may nagsabi sa'yo hindi naman totoo, tsismis naman 'yan, oh, kailangan alam mo, "Uy, hindi, hindi ka papayag na tsismis 'yon sapagkat nakasentro do'n ang iyong pananampalataya at nakasentro do'n ang lahat ng mga pangako." 'No? Kaya tinatawag diyan major doctrine. Okay, so verse 20. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Itong fallen asleep, hindi 'to natutulog. Ang ibig sabihin nito, namatay. Okay? Ang ibig sabihin niyan. Baka sabihin mo, natutulog pala eh. Hindi, namatay yan. Verse 21. Siyang unang-una, first fruit, unang-una siyang muling nabuhay. Wala pong nabuhayng muli nung namatay at nabuhay again. Wala po nauna kay Kristo. Si Kristo lang ang unang-una. Kaya ang tawag sa kanya, first fruits. Una kasi siyang bunga na muling nabuhay. Okay? I pray na naintindihan niyo ang sinasabi ko. For since by man came death. Sino itong man na nagdala ng kamatayan sa ating lahat? Si Si Adan po. Yan po. Amen, amen. Ay, praise God, buhay pala sila. Thank you, Lord. Sumasagot. Ayan. Ayan. But for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. O, yung kanina si Adam. Yung sa second man ay si Jesus po. Yes, Amen. Jesus. Amen. Si Jesus yan. So, pagkakaiba nila, si Adam was the first man created by God. Pero death ang dumating, bitbit niya kamatayan dahil sa kanyang disobedience. At si Jesus is para din siyang si Adam. Okay? He came, he is sinless. Pero siya ang unang nag-resurrect sa lahat. Kahit si Adam hindi nag-resurrect until si Jesus nag-resurrect. Nag-resurrect na lang si Adam after nag-resurrect si Jesus.
Oo. So, first from the dead siya, kaya by man also came the resurrection of the dead. Siya yon ang unang nag-resurrect. Kaya nga nung Resurrection Day, nagbukasan yung mga nitso, kasama doon na unang nag-roll ang stone at lumabas si Jesus. Muli siyang nabuhay. Muli ding nabuhay yung mga naunang namatay na may pananampalataya sa Panginoon. At sabi doon sa scripture, sa John, na yung mga babae, ang kanilang mga patay, muli nilang nakita, nabuhay muli, umuwi sa kanila. Kaya the women received their dead, sabi nga eh. So, muli sila nakita, uy, matagal na ito, nakakatakot siguro, no? Yung muli, matagal nang namatay. Tapos biglang, nagpakita sa'yo pag hindi ka magtatakbo. Pero yung resurrection eh, muling nag-resurrect, hallelujah. Meron po yan sa scripture. Nasa John yata, di ba? Tingnan natin ha. Tingnan natin po mga kapatid. Uy, ay, hindi pala. Nasaan na yun? Ano nangyari sa akin? Okay. Nasaan ba yan mga kapatid? Resurrection of the dead. Okay. Tingnan natin. Nangyari ito nang si Jesus ay nag-resurrect. Nag-resurrect din ng mga dead. Sa John, no? Ha? Sa Matthew. Matthew? The dead resurrected, no? The dead resurrected. Teka. Para makita natin po, no? Matthew 27, you are right. Nasa Matthew 27, verse 52. Okay. So, tingnan po natin sa Matthew. Okay, Matthew. Thank you. Sandali lang. Basahin ko sa aking Bible, no? At i-mark niyo po dyan, Matthew 27, verse 52. Ayon. O yun. At sabi nga dito sa aking Bible, and the graves were open. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Isipin mo yon, sobrang takot siguro, di ba? Hoy, si Kulas, tagal na nitong namatay. Kadugay na nang namatay, wala na, dunot na nga. Pero buhay na buhay, ang gandang itsura ni Kulas. Pag hindi siya kumatok dun sa bahay mo. Baka mapakurus ka ng marami. Ano nangyari? But ito nga po, nagpakita po, bumukas po lahat ng mga nitso ng mga saints na namatay na at muling nabuhay. Yon! Hallelujah! Ayan. Ay, praise God. Okay. Thank you, Lord. So, for since, verse 22, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Dapat nabuhay tayong muli, mabubuhay tayong muli. Dapat, kung tumanggap tayo sa Panginoon, dapat tayong mabubuhay muli. No? But each one in his own order. Dapat may order, hindi yung basta nag-raise lang ng dead. Ang unang mag-raise ng dead is Christ, the first fruit. After those who are, pagkatapos niyan, who are Christ at His coming. Una, di ba, si Christ. Sa Matthew, balikan natin yung Matthew. Okay, tingnan niyo sa inyong Bible ha. Sa Matthew, balikan natin. Tingnan natin, kailan ba nag-raise ang mga dead?
Sa 51, balik tayo sa 51. Matthew 27:51. Then behold, the veil of the temple was torn into two from the top to bottom, and the earthquake and the rocks were split open, and the graves were open, and many bodies of the saints have fallen asleep were raised. Ang ibig sabihin nito, nung namatay si Kristo, nagkaroon ng earthquake, at bumukas ang mga nitso, at lumabas yung mga katawan ng mga saints na matagal nang namatay, at namuli silang nabuhay. So nung namatay si Jesus, muling nabuhay yung mga namatay na mga saints. Yung mga saints, ang ibig sabihin ng mga saints, yung mga totoong naniniwala sa Panginoon. So, nabuhay sila. Kasama na si Adan, no? Kasama na siya, muli siyang nabuhay. Kaya yan. And coming out of the graves after his resurrection. And coming out of the graves after his resurrection. Ang ibig sabihin, 2 beses pala nangyari. 2 beses. Una, yung namatay siya. Verse 52. Pangalawang na nag-resurrect din. Verse 53. Kasi and coming out of the graves after his resurrection, nung nag-resurrect din siya, may nag-resurrect din. They went into the holy city and appeared to many. Meron din nag-resurrect. Nung nag-resurrect si Christ, hindi lamang nung namatay siya, nag-resurrect yung mga naunang namatay. Pero nung muli siya nabuhay, meron ding nag-resurrect na kasama niya. Yan o. Nakalagay. And coming out of the graves after his resurrection, may lumabas na iba pang mga patay na muling nabuhay na una mo na si Kristo. Then they went into the holy city. Ay. Grabe, no? Oo nga. Tingnan niyo yung Bible niyo. Kasi, paras ba tayong sinasabi dyan sa Bible ninyo? Okay. Praise God. So, ito. Christ the first fruit after those who are Christ. Yung mga nakasama niya. At meron pa rin mag-resurrect at His coming. Pagbalik niya, mag-resurrect din. Pagbalik niya. Then, comes the end. When He delivers the kingdom of God, the Father. Darating ang end. Ibabalik niya ang kaharian kay Father. Sa Matthew 28, makikita mo, sabi niya, all authority in heaven and on earth and under the earth was given to me. Nasa kanya ng authority. Nung napagtagumpayan niya ang death after the resurrection, binigay sa kanya ang authority. Lahat submitted sa kanya. Why? He defeated death. He completed his mission. Pero, sa ngayon, nasa kanya pa rin ang kaharian kasi he has not completed everything. Kapag dito sa 24, sabi niya, kapag nakuha na niya ang lahat ng mga kanya, ng mga taong kanya, na tunay na nanampalataya sa kanya, at darating na ang paghuhukom sa katapusan, ibabalik niya ang kaharian sa Ama. Yung nakuha niya, babalik niya sa Ama. Ito lang sinabi, verse 24. When He puts an end to all rule and authority and power, tatapusin mo na niya lahat ng mga authorities and rulers and dominion and power. Kapag natalo na niya lahat, kukunin niya lahat ang kanilang mga authority dahil siya rin ang nagbigay nun. Ibabalik niya sa Ama. Lahat. Makikita mo sa Colossians, si Lord ang may create ng lahat. Colossians 1. Mga kapatid, Colossians 1. Tingnan niyo yung Bible. Hallelujah. Nasaan ang Colossians? 1. Chapter 1,
verse 15. Sabi diyan, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Siya ang gumawa ng lahat para ginawa ang lahat-lahat sa pamamagitan niya at para sa kanya. Through him and for him. Sa pamamagitan niya and for him, para sa kanya din. Verse 17. And he is before all things. In him all things consist. Ganon din yun. Sa pamamagitan niya at para sa kanya. At siya ang kabuuan ng lahat. And he is the head of the body of the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that is all things he may have preeminence. Siya, he is above all. So, he created the visible and invisible, all thrones and dominions and principalities. So, merong dominion, merong rule, merong principalities, may power sa air. Yung mga multo-multo na nakikita natin, yung mga powers ko, no? They are under Christ. Si Christ din ang may gawa sa kanila. No? Yun ang sinasabi. Na kukunin niya lahat ng mga authorities and power at lahat ng kanilang thrones, tatanggalin sila ng mga trono at ibabalik niya sa Diyos Ama. Yan ang sinasabi. Verse 25, For he must reign till he put all his enemies under his feet. Kailangan siya muna hanggat sa ilagay niya lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Bakit? Naging kaaway ba sila? Oo, dahil nagrebelde sila. Ganito yan, mga kapatid. So, he created, sabi nga sa Colossians, di ba? Colossians 1, verse 6 na, he created all this, visible and invisible, whether thrones or powers or ruler or dominions, he created all this. Paano natin ma-imagine yon? Ganito. So, in the beginning, sa Genesis, kinreate niya ang heaven, kinreate niya ang earth. Okay? Paano niya kinreate ang earth at ang heaven? Si God the Father nagsalita. Yes, si God the Father ang nagsalita, but He's the one who execute it. Kasi He is the Word. Jesus is the Word. So, nung nagsalita si God, si Jesus yung sinasabi. Kaya alam na alam ni Jesus ano yung sasabihin ni Lord kasi siya ang Word. Naunawaan niyo ba ang sinasabi ko? So, alam niya ang Word. So, by the time na pag sinabi mo, ano ba ang hindi alam ni Jesus? Meron siyang hindi alam na hindi sinabi, hanggat hindi sinasabi ni Father, hindi niya malalaman. Kasi He's the Word. Pag nagsalita si Father, siya yon, Word. Alam niya dahil siya ang Word. Pero kapag si Father hindi nagsalita, hindi niya malalaman. So ano yung hindi sinabi ni Father? Yung kanyang pagbabalik. Hindi sinabi ni Father. Kaya sabi niya, si Father lang nakakaalam niyan. Kahit ako hindi ko alam. Kasi hindi nagsalita si Father patungkol kung kailan siya babalik. Okay? So, kahit anong word na sasabihin ni Father sa creation, si Jesus yun. Because he is called the Word of God. So, nag-create ngayon, no? Dahil siya ang Word, pagsalita ni Father, makikreate through Him. Bakit through Him? Because He is the Word. Everything is created through the Word. Kaya when God speaks, and then God spoke. Si Jesus na kaagad yun. Spoke is the Word. So, na-create niya ang heaven. Na-create niya ang earth. Na-create niya ang under the earth. Meron palang under the earth?
Meron. So, nung ma-create niya, nagkaroon ng rebellion sa heaven. This is the second dispensation. Nagkaroon ng rebellion. There are two kinds of rebellion. The second dispensation and the third dispensation. Ang unang nag-rebel, si Lucifer. So, nalaglag si Lucifer. Isaiah 14. At sabi niya, I will be like God. I will establish my throne in the farther north. So, narinig ni God yun. Since he's the beautiful cherub, kinreate siya, nasa book of Ezekiel, ang beautiful cherub. Sige, putahan na lang natin. Ano ba yan? Okay, sandali lang. Para hindi kayo mawala, no? He is a beautiful cherub, no? At nakita niya na kung paano wino-worship si God, nagkaroon po siya ng desire na siya din ay magiging God dahil beautiful nga po siya. That is, beautiful cherub is in Ezekiel 28, no? Mula sa verse 14. Yan. At dahil beautiful cherub siya, ang ganda ng pagkagawa kasi ni Lucifer eh. Kaya ang pangalan niya Lucifer, the son of the morning, morning star, no? The son of the morning. No? Praise God. 28:14, sahin natin 28:14. Ay sabi nga dito sa 28:14, you were anointed cherub who covers. I establish you. You were in the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of the fiery stone. Verse 15, you were perfect in all your ways from the day you were created until iniquity has found in you. Ito yon si Lucifer. Ang pangalan niyang Lucifer, hindi po bad. Ang ibig sabihin po niya ay the son of the morning. Kasi lumalakad siya sa nag-aapoy na mga bato. Ang ganda-ganda niya. Ginawa siyang perpekto ng Panginoon. Ang mga angels, ginagawang perpekto ng Panginoon kasi they were going to serve Him. No? Kaya kung perfect sila, hindi sila pwedeng magkasala. Okay? Hindi sila pwedeng magkasala. Pero nagkasala sila. Kaya nga, pag nagkasala sila, hindi po pwede na sila'y mapatawad. Dahil ginawa po silang perfect. Okay? Gaano kaganda ni Lucifer? Backtrack tayo sa 13. Says God, you were a seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was in your covering. Nasa ang precious stone niya, ang kanyang wings is made of precious stone. The sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrel and pipes was prepared for you on the day you were created. Ay, grabe. Ang kanyang wings is made of precious gems, precious stones. Ang kanyang covering, ibig sabihin ang kanyang wings. Ang kanyang itsura, kumikinang. So, ganda-ganda niya. At ang kanyang breathing, no? Ang kanyang ewan ko kung lungs ba, kung mayroon ba silang lungs, hindi ko alam. But meron siya, ang kanyang breathing ay merong musical instrument sa kanyang loob na pag nagsasalita siya, ang ganda-ganda pakinggan. May orchestra yata sa loob, no? Timbrels and pipes are prepared for you on the day you were created. Nung siya ay kinreate, kasama yun. Ang ganda ng boses niya. And he sings before God. Ganun kaganda si Lucifer. Okay? So,
pero he has fallen. Dahil iniquity was found in him. Paano siya nagkaroon ng iniquity? Nagkaroon siya ng iniquity dahil nag-desire siya na magiging katulad ni God. Naisip pa lang niya, nakita na ng Lord ang pride sa kanyang puso. So nalaglag siya. Nilaglag siya ng Lord. Kaya wag mo sabihin sa kapatiran mo na hulog ka ng langit. Si Satanas lang hinulog ng langit. Okay? Wag mong tanggapin yon. Hindi ako hinulog ng langit. Satanas lang yon. So, gano'ng kaganda si Lucifer? Kaya ang pangalan niya, Son of the Morning. So, nalaglag siya. Hindi na Lucifer ang pangalan niya. Anong tawag na sa kanya? Satanas na. Okay? Actually, pangit na siya. Hindi po binigay sa kanya, tinanggal po yung pangalan niya. No? Yung Son of the Morning, yung Lucifer, wala na po sa kanya. Ibibigay ng Lord kung sino ang magiging tunay na mananampalataya. Ibibigay niya yon, yung position na yon. Pero binawi niya yon kay Lucifer. Hindi na siya Lucifer. Ang pangalan sa kanya, Satanas. Pero yung power ni Satanas, hindi pa po natanggal. Nandun pa rin. Kaya nagdi-deceive pa rin siya. Nagtatransform pa rin siya into a beautiful cherub. Pero hindi na po yung totoo. Deception na lang po yon. No? Kaya pa rin niya mag-transform. Kasi hindi pa siya tinanggalan nung power na yon. Kaya nga, sabi dito ni Jesus, tatanggalin niya lahat ng rule, lahat ng authority, lahat ng power na meron sila. Tatanggalin niya yon. Sa ngayon, hindi pa. Kasi wala pang second coming. So, ginagamit nila yon to deceive. Pero si Lucifer lang ba ang nalaglag? Hindi. Meron tayong tinatawag na ano ba yung sabi ko? Mali. First dispensation at second dispensation. Ang first dispensation is the first rebellion in heaven. That is Lucifer leading the rebellion. Laglag sila. A third of heaven. Second dispensation, iko-correct yung sarili ko kasi kanina parang nasabi ko second and third. So, second dispensation ay si Samyasa naman. Another group naman ng watchers, angels. Paano sila nalaglag? Eto naman, they bind themselves with a cursed. Gustong mag-asawa ng babae, ng tao. Asawahin yung tao. Kasi bakit? Sobra nilang ganda. So, ang ibig sabihin, ang mga angels, perfect silang ginawa. Para sa ating tingin natin, ang ganda-ganda nila. Nakakatakot nga yung beauty nila, sobrang liwanag. Pag nakakita ka ng angels, wow! They are not like you. No? Talagang kumikilang sila. Pero they are not beautiful. Kahit sila, nasasabi niya, sino ang maganda? Hindi ang angels. Tayo. Ang second dispensation, tayo ang dahilan kung bakit nalaglag yung grupo ni Samyasa. They cannot resist our beauty. Hindi naman tayo perfect. Yes, you are not perfect. But you have something they never have. And what is that? The image and likeness of God. When they see you, they see the face of God. Kaya sabi niya, ang ganda. Oh my gosh. Napapaganyan sila. Ang ganda. Kamukha ni Lord. No? Napahaliluya sila. Makita ka. Si Jesus, He is God already. Tama? Before He became Jesus, He's already God. Nung bumaba siya sa kanyang trono at makasama natin, hindi siya nagiging angel. Tama? Hindi siya pumili na magiging angel. Pinili niyang maging tao. Katulad natin. Kasi yun ang isi-save niya. Dahil tayo ang may image
and likeness of God. Yes, they were created perfect, but they never have the image and likeness of God. Sa atin lang yun. Kaya si Jesus, pinili niyang maging katulad natin. Kaya tayo ang maganda, hindi sila. So don't wish to be an angel. Nasa gym ako kanina. At alam mo na, maraming mga testosterone sa loob ng gym. Bakit testosterone? Kasi puro kalalaki. Sabi ko kay Bishop, Daddy, sabi, ang baho sa gym. Amoy sapatos, hindi ko maintindihan. Ano ba yun? Anyhow, nagubad ngayon. Kasi mga bata, nasa mga, mga yun, nasa 20s at sa mga late 20s lang yun. Karamihan, di talagang muscle sila, no? So may nagubad doon. Dahil pinapakita, finiflex nila yung muscle nila. So kaya sabi ko, ang daming testosterone doon. But, nakatalikod yung bata sa akin, ano? Kasi napatingin din ako kasi dinala kami ng coach na may malapit doon. So, nag-flex siya ng kanyang muscle. Tapos nakita ko may tattoo sa likod. At yung tattoo niya, dun sa may line ng kanyang backbone, sa kanyang, ang tawag dyan, spine, nag-drawing siya ng wings. Wings? Sabi ko, ang dito, wings? Sabi ko ng ganun, why do we want to have wings? Why do we want to look like an angel? God created angel, but He never gave His image and likeness to the angels. Hindi niya binigay. Dapat ang gustuhin natin to be like Jesus. Because Jesus, He became a man like you and me to save you and me. Si Jesus, He never became angel. Kaya dapat si Jesus ang gusto nating tularan, hindi angel. Yung mga angels, kung nasaan si Jesus, nandoon ang mga angels. Nagkukumahog sila. Nandun si Jesus. Pag nakita nila na si Jesus is all over you, nagsusurround sila kaagad, pinoprotektahan kanya. Bakit? Because of Jesus inside you. Psalm 34 is saying that the angel of the Lord encamps, ibig sabihin ng nagkakampo around those who fear Him. Kapag may Jesus inside ka, wherever you go, hindi mo nakikita yon. Sunod-sunod ang mga angels nagkakampo around you kaya hindi ka nalalapitan ni Satanas. Because you have Jesus in you. Kaya mahalaga na sunod-sunod tayo sa kanyang batas. O, di ba? So, meron tayong first dispensation at second dispensation. Pag sinabi mong dispensation, rebellion. So, yun si Samyasa din, hindi rin tinanggal sa kanya sa ngayon yung power. Pero, unlike si Lucifer, si Samyasa, nakabound, kinadena. At ang mga kasamahan ni Samyasa na mga watchers, no? Na gumawa ng karahasan laban sa tao sa pamagitan ng pag-asawa ng mga tao, sila ay naka-chain. Nandito sila sa lupa. Kahit sila ay naka-chain, hindi pa rin tinanggal sa kanila ang kanilang power. Hindi pa rin tinanggal sa kanila ang kanilang kayang gagawin. Hindi nga sila makawala sa chain, but they can still communicate. At meron silang mga anak. Sabi sa Book of Enoch, may mga anak sila. Sabi sa Bible mo, sa Genesis, na ang mga Nephilims ang mga anak nila. Di ba pinatay na sila nung baha ni Noah? Pinatay sila. Ang katawan namatay. Siyempre, may spirit din yon. Namatay yung katawan, pero yung spirit, saan napunta?
babalik kay Lord? Hindi. Yun ang sinasabi ni God. Dahil hindi sila allowed na mag-asawa ng tao, ginawa nila ang espiritu ng kanilang mga anak ang tinatawag na evil spirit. Ngayon, evil spirit, hindi sila kailanman makakaangat sa langit. Bawal. Sabi ng Lord. Hindi pwede. Dahil wala silang pahintulot. Bakit sila ipinanganak? Ngayon, hindi sila makatingin sa langit. So, nasaan sila? Nandito sa lupa. Ito yung mga nagtitempt sa atin. Ito yung mga nag-o-oppress sa atin. The evil spirits na galing doon. Oh, the illegal ones. So, that explains na may mga evil spirits dito. Sila nagtatayo nun ng mga thrones. Nandito sila with the authority na, with the powers ng kanilang mga magulang. Ginagamit din nila yon. So, i-dismantle silang lahat ni Jesus. Tatanggalan sila ng rule. Tatanggalan sila ng power. Tatanggalan sila ng authority. Wala na silang magagawa. Lahat ng meron na nagkaloob sa kanilang magulang at pinagkaloob sa kanilang mga magulang nila, tatanggalin lahat yon. Pati si Lucifer, pati yung beauty niya na nangdi-deceive siya, no? Mawawala na rin yon. Para makita na ng totoo sa kanila that they are the ugliest. Wala nang beauty sila. Hallelujah. Parang nagutom ako doon na. Naunawaan niyo ba? Ha? I have tried so much with all description. Okay? Naunawaan? Amen po. Amen po. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Dito nyo lang maririnig yan. No? Thank you, Lord, sa wisdom. Kaya kailangan natin basa ng Bible para makita natin ang pagdugtong-dugtong ng Holy Spirit sa kwento sa Biblia. 66 books pinagtagpo niya. Sabi, eto yun, eto yun, eto yun. Sabi na, oo nga, no. Then you begin to understand. Okay. Verse 25. For he must reign till the end, till he puts all enemies under his feet. O lahat ng mga yon na may authority, lahat ng mga yon na may power, may dominion, may trono, ilalagay lahat yon sa paa ni Jesus. At ito ang balita, magandang balita. I'm so excited. After this, anong sabi? Nasaan na yun, ha? Anong sabi? Teka, sandali. Hahanapin ko muna. Ay. Ano? Teka, nasaan yan? Ayun. Romans 16 verse 20. Hallelujah. Ang sabi dyan. Romans 16 verse 20. And the God of peace will soon crush Satan under your feet shortly. Ay, grabe. Tatanggalan niya ng authority, silang lahat, na nang-api sa atin. At sabi niya, He will put them under His feet. Pero si Lord, ilalagay din niya sa mga paa natin. Hallelujah. Because of the authority of His name na binigay sa atin. Luke 10:16. Kaya nga, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Ikaw ang aapak sa kanya. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Kaya ang masasabi ko, nasa atin ang huling halakhak. Kaya sabihin mo kay Satanas, you will soon be under my feet. Oo. Thank you, Lord. Amen. Grabe, no? Grabe. Ganyan tayo kamahal ng Lord. Sinasabi ng Lord sa halika, test.
Tama. Bakit Lord? O sige, eto na si Satanas, apakan mo. Ay! Apakan mo kaagad. Yun ang ginawa din, di ba? Ni ano? Yun ang ginawa what's your name? What's your name? Ni Joshua. Sa Joshua chapter 10, di ba? Sabi niya sa mga Israelites, hali kayo. Doon sa mga 10 kings. Sige, lagay niyo yung mga paa niyo sa kanilang mga neck, sa kanilang mga lieg. Dahil ito ang gagawin ng Lord sa kanila. Apakan niyo, wag niyo kayong matakot sa kanila. Hallelujah. Alam mo, si Joshua ay pinakita sa kanya yung future. Ganon. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi tatanggalan sila lahat ng authority. Kaya nga sa Luke 10 19, ang sabi nga doon, God has given us the authority of His name over all the powers of the enemy. Over all the powers. Wala silang power sa atin because we have the authority of Jesus. Kaya kailangan sunod tayo sa utos ng Lord. Pag sumunod tayo sa utos ng Lord, then the Lord be with us and He will show His power in us and through us. Kaya we have that authority. Kaya natatakot ang darkness sa iyo kapag ikaw ay sumusunod sa batas ng Lord because you will show authority. Hallelujah! Aapakan mo sila. Thank you, Lord. Hallelujah. Exciting ako pero hindi kayo excited. Ano ba yan? Ako lang excited. Ayan. Verse 26. The last enemy that will be destroyed is death. Alam mo si Satanas, talo na. Talo na siya. Ang pinakahuli na lang talagang kaaway natin is death, yung kamatayan, no? That will be the last enemy. For He has put all things under His feet. Inilagay na ng Lord nung siya ay nag-resurrect. Sabi niya sa Matthew 28. Anong sabi niya sa Matthew 28? Kailan ba nangyari itong He put His enemies under His feet? Kailan nangyari? Matthew 28. Hallelujah. Pagdugtong-dugtongin natin. Matthew 28, verse 18. Sabi niya, and Jesus came and spoke to them, saying, this is after resurrection, all authority has been given to me in heaven and on earth. All authority. Dito binigay sa kanya ang authority. Nangyari na itong his enemies are under his feet. Hallelujah. Kaya nga, binigay na sa kanya. Kaya inutusan tayo, inatasan tayo. In His name, sabi niya, go! Go therefore. Nangyari na, pero hindi pa tapos ang occupation. Kaya sabi doon, and the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Kapag tayo'y gumalaw na tayo. Preach the gospel. Huwag ka matakot. Keep go, 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 go. Because ang ating Diyos ay ang Panginoong Hesukristo, lahat ng authority ay nasa Kanya na at ipinagkaloob sa atin. Ang lahat ng authority. Sabi ni Jesus, I give you authority over all the powers of the enemy. O yun. Wala nang panama si Satanas sa atin kasi sa atin na ang lahat ng authority. Kaya sabi niya, go! Preach the gospel. Huwag ka matakot. Kahit mabugbog ka, hindi ka mamamatay. Oo nga. Hindi ka magkukulang. I will be here. Ay, thank you, Lord. Yan. But when He says all things are put under Him, it is evident that He put all things under Him is accepted. Now, when all things are subject to Him, then the Son Himself will also subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all. Anong sinasabi dito? So sabi to, when the last enemy would be destroyed is death, no? Sabi niya, He will put all things under His feet. Ibabalik kasi ni Jesus yung kingdom kay Father. Him is Father.
babalik niya. Pag naibalik na niya, pag sinabi ni Paul dito, when all things are put under him, it is evident that he who put all things under him is exempted. Hindi kasama si Father sa authority na ilalagay kay Jesus. Hindi siya under sa authority ni Jesus. Ang ibig niya sabihin na him, put all things, lahat ng authority below kay Father. No? Below kay Father. Ito nga, dinescribe ko sa Colossians 1:15 to 6, 1, chapter 1, verse 15, 16, 17. Okay. Lahat ng authorities na nakinreate ni Jesus, ibabalik niya kay Father. Hindi kasama si Father doon sa saklaw ng authority ni Jesus. Kahit si Jesus himself, magpasakop siya kay Father. Yun sabi dito, then the Son himself will also be subject to him. Him is the Father who put all things under him. So, mangyayari ito pagkatapos ng lahat-lahat. At the end of age. No? Ang maitataas ay ang Ama. At si Jesus ay magpapasakop din sa kanya. Yan sabi ni Paul. So, naunawaan po ba to? Hallelujah. Naunawaan? Hindi. Amen po. Okay. Mag-ask kayo ng questions, ha? Mag-ask ng questions. Okay. The last enemy destroyed. Paul explained how sin entered man in Romans 8:12 to 22. Paano ba, pag sinabing the last enemy destroyed, is how does this enemy come unto us? Kasi, teka, balik tayo, ha? Sabi dito, and the last enemy, verse 26, the last enemy that will be destroyed is death. 26, verse 26, death. Paano ba nakapasok itong death na maging enemy natin? Enemy natin to kasi we are subject to the power of death. Kailan naging subject tayo sa power ng death? Ito, in Romans 8:12, 22. Basahin natin mula sa 18. Pero ang focus natin is 12 hanggang 20. Bakit 22? 21 lang ito. O hanggang 21 lang. Sabi to, therefore, as the one man's offense, judgment came to all men. Sino yung one man? Ito si Adam. Pumasok yung offense because of disobedience of Adam and Eve. Kaya pumasok sa lahat ng tao ang kamatayan, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men. Kung kay Adam pumasok yung kasalanan, bakit hindi nababanggit si Eva dito? One man. Kasi si Adam and Eve, ang tawag sa kanila ay man. Tao. Hindi man na gender. Hindi man na lalaki, babae. Ganon. Man, woman. Hindi. Man is tao. No? Ha? Tao. Ibig sabihin tao. So, para yung tawag na tao. Mababae, malalaki, tao yan. So, pumasok ang kasalanan dahil sa kasalanan ng tao. At nagresulta ito ng condemnation. Teka, Daddy. Ayan. Palabasin mo muna ang mga to. Okay. Even so, through one man's righteous act. Sino itong one man's righteous act? Si Jesus. Okay? Si Jesus. Free gift came to all men. Nagkaroon ng free gift. Resulting in justification of life. Dito na-justify yung buhay. Yon. Hallelujah. Kaya nagkaroon tayo ng buhay sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawang righteous act.
Verse 19. For as one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Kinuha lamang ni Jesus yung ginawa ni Adan, binaliktad lang niya, no? By subjecting himself as the sacrifice para sa kabayaran ng ginawa ni Adan, ng ginawa ng tao. He himself subjected his body as a sacrifice and his blood as a payment ng ating kasalanan. So, naging righteous tayo. Moreover, verse 20, the law entered that the offense might be bound. But where sin abound, grace abound much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Ay sinasabi niya, pinagtibay ng batas ang kasalanan ng tao. Pinagtibay. Saan nasalita ang batas? Unang nasabi ang batas sa Genesis chapter 2. Yun yung batas na binali ng tao. Yung huwag mong kainin ang bunga ng kaalaman, the knowledge of good and evil. Kung hindi, mamamatay ka. You will surely die. Sure yun. Sabi niya, you will surely die. Anong ginawa ng tao? Kinain. So, pumasok ang death. Ang batas ang nagpatibay. Hindi yung oracles of Moses, ha? Yung Ten Commandments, hindi yon. Yung sinasabing batas dito is in the garden. Yung thou shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. Yun yung batas na yon, ang binali. Kaya pumasok ang kamatayan because God spoke about death. Sabi niya, you will surely die. So nabuhay ang death. Nagkaroon ng life ang death. Wala pa siyang, nung sinabi yon, wala pa siyang power. Pero nung binayolate ng tao, nagkaroon siya ng power. Under tayong lahat sa power ng death dahil nag-violate ang unang tao. So dahil doon, Christ have to pay sa atin, para sa atin. Dahil dito napapasok yung ang ginawa ng Lord sa Genesis chapter 3 at yung ginawa ng mga Israelites sa law na mag-offer ng burnt offering. Dito na yon, nag-umpisa yan saan? Sa Genesis chapter 3. Kung saan nag-sacrifice si Christ, nag-sacrifice si God ng animal para madamitan ang hubad na tao. No? Nag-sacrifice siya ng animal. The first sacrificial na ginawa ay si Genesis chapter 3. Dahil ang ginawang kasuotan ng tao ay fig leaves, hindi pwede, dahon. Kaya sabi niya, kailangan may sacrifice. Yan ang unang sacrifice na ginawa ng Lord sa Genesis chapter 3. So, para mabayaran ang kasalanan, kailangan magbuwis ng dugo ng walang kasalanan to pay for all. Ang ginawa ng Genesis chapter 3 ay animal ang pinatay ng Lord para makuha yung damit, yung hide, maging damit ng tao. Pero meron na siyang plano. Kaya sabi na sa Psalm, you did not require a burnt sacrifice, but you prepare a body for me to offer. Oh, ganda, no? Hallelujah. Ano yan? Psalm 51. Hallelujah. Kaya nga, nung kailangan mamatay si krus si Jesus. Kailangan ibayubay ang katawan niya sa Calvary.
para mapatawad tayo, para ma-deliver tayo sa ating mga sakit, sa ating mga oppression. Kailangan dumanak ang kanyang dugo para mabayaran ang pataw na kamatayan at mawala ng bisa ang kamatayan. Hallelujah! May teaching ako niyan long time ago, 3 years, 5 years ago. No? Why Jesus have to die in order to save us. Ito yun. Ang ganda nito. Hindi ko alam. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Hallelujah! I pray na naunawaan niyo. Kaya nga, sabi niya, na nag-abound yung kasalanan. Paano nag-abound yung kasalanan? Dahil nung nanganak ang tao, may kasalanan na kaagad. Patay. Patay. Ang may buhay lang ang soul, but ang spirit ay dead. Walang connection. Maraming ipinanganak na tao, walang connection kay God. Si God ang mag-connect sa kanila. No? From the Old Testament, si God na nangungusap. Si God ang nag-connect. Pero dahil walang connection. Pero nung si Jesus ay ibinuhas niya ang kanyang dugo, no? In the Calvary at sa cross, iba yung Calvary, iba yung sa cross. Yung Calvary kung saan siya binayubay. Yung Calvary saan niya binuhat yung cross at naglakad siya at dumalak ang kanyang dugo. Doon, the grace abound more. Kasi, paano nag-abound more? Dahil binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo through His sacrifice once and for all humanity. Lahat ng tatanggap sa Kanya, hugas na, bayad na, no more death. Hindi na pwedeng habulin ng death dahil binayaran na. Sasabihin na, oops, bayad ako. Si Jesus nagbayad sa akin. Oh, yung ganda. Oo. Kahit na, so that as sin reign in death, ang kasalanan ay naghari sa kamatayan. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya siya naghahari sa kamatayan. Pero ang grace ng Panginoon, ang kanyang ginawa sa Calvary at sa cross, naghahari sa righteousness. Binayaran tayong lahat at nagbigay ito ng eternal life. Naunawaan niyo ba? O, hello? Huwag kayong ganyan. Pagod na ako. Hallelujah! Naunawaan, hindi? Naunawaan po. Amen. Amen. Okay. Po. Malalaman ko yan pag nag-exam na ako, kung totoo yung unawa na yan. Okay, magtanong. Parang ang haba-haba ko nang sinabi. Romans Pastora, 5. Ah, Romans 5 siya na, typo ka. Romans 5 ba yan? Oh, okay, Romans 5 pala ito. Okay, Romans 5, hindi yan Romans 8. Teka, anuhin natin? Baguhin natin. Oh, no, continue sharing. Romans, nawala. Ano ba yun? Teka, sandali. Ayusin ko lang. Romans 5. Ba't ayaw? 18 to 20. 12 to? Romans 5, 18 to 20. Yung Adam, ano yun? Oo. Adam and Christ contrasted. Yes, yun ang focus doon. Pero gusto ko magbasa kayo mula sa 12 to 22. Okay. Yun. Yun yung point ko pala. Okay. Hmm. Kasi para maintindihan mo ang story, no? Ay, teka. Nasaan na ba yung sharing ko? Nawala.
Yes, hindi ko na sinulat mula sa ano kasi mahaba na mula sa 12. Pero kinuha ko na lang, ang focus lang natin 18 to 21. Hindi nga, dapat lagpas pa hanggang 22, pero ang focus natin ito. Okay, yan ha. Para bakit 18 lang sinulat niya? Ito ang focus. Pero I want you to read it from 12 hanggang 22. Ha. So na-explain ko na ito at naunawaan. I pray na naunawaan nyo. Kasi mahirap po talaga itong unawain, pero I simplified it para sa inyo. Ayan. So sabi to, Jesus was sent by the Father. Pinadala siya ng Father. And the Holy Spirit to destroy the power of sin by living a righteous life and death at the cross. Yun talaga ang purpose ni Jesus. Para to destroy the power of death and the power of sin. The power of sin is death. To destroy the power of sin. Makikita mo yan kung paano pinadala si Jesus sa Isaiah 46:16. No? Isaiah 46:16. Ano bang nakalagay dyan? Punta tayo sa Isaiah 46:16. Ay, ay, ay. 46. Men? Ba? Mali na naman ba? 16? Parang wala namang 16. Baka 6. Ay, teka muna, parang mali yung sinabi ko. Mali nga yung sinabi mo. Ba't ganun? Tama naman yung sinabi ko ay, balikan ko, research ko ulit. Sorry, sorry. Ay, nako. Sandali, tanungin ko ulit. Ah, alam ko Isaiah. Ha? Naiba na? 46. Ba't nawala? Aha. Teka, sandali lang mga kapatid ha. No, mali, mali. Sent. Okay. No. Can you help me research? The Father and the Holy Spirit sent Jesus. Come on. Give me. Give me. It's in Isaiah, but it's no longer. Hallelujah. Thank you, Lord. Di bali mga kapatid. Kapag nakita ko yon, I will tell you. Ba't ganon? Kanina sa part of salvation is not in linger. I will. No, this is not. Sige. I made a mistake. Isaiah 48. Isaiah 48. Isaiah 48? Isaiah 48 sabi? Wait lang po, Pastor. Nahirapan po akong basahin yung ano eh. I think, 48. I think 48. Tama. 48. Mali na naman ako. Alright. Isaiah 48. Tama. Thank you. Sabi dito, come near to me, hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there. And now the Lord God and His Spirit have sent me. Tama. No? So, one more time, I need to correct my scripture. Forgive me. Continue to share. Okay. Nasaan ang aking scripture? Akin lang i-correct. 48 po ito. Hindi 46.
Okay, I stand corrected mga kapatid sa mga typographical errors natin. Nangyayari po talaga yan. Pastora. Oo, nangyayari yan. Amen. Hallelujah. Isaiah 48:16. At nakita natin that in this scripture, pinadala nga si Jesus. No? Kaya sabi niya, hear this. I have not spoken in secret from the beginning. Na sinasabi niya, mula pa sa umpisa, nagsasabi na siya ng totoo. So we can rely on His words. We can depend on sa words ni Jesus. Sabi niya, from the time that it was, ibig sabihin, from the beginning of time, I was there. From the beginning of time, nandun na ang word. And now, sabi niya, the Lord God, the Father, and His Spirit, the Holy Spirit, have sent me. Pinadala siya. Ayan. Kaya nga, sinabi na dito kung anong magiging trabaho niya. Verse 17, the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord, your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Oh, di ba? The Redeemer. Anong tawag natin kay Jesus? The Redeemer. Kasi He redeems us. Kaya nga, mapagkatiwalaan mo ang kanyang mga salita. You can rely on His words. At ang kanyang mga promises because He is trustworthy. Hanggang dito na lang muna at kailangan magtanong kayo kung ano yung gusto nyong itanong. Naunawaan ba? Meron bang clarification? Any clarification? O nahirapan kayo? Wala na naman. Wala na namang tanong. You sure naunawaan nyo? Do you still want to look like an angel? Gusto nyo pa rin? Pagkatapos ng explanation na ito, gusto nyo pa rin maging anghel? Kasi sabi natin, magbilang anghel ka nawa. Marami Ah, po. talaga? Ano na, Raquel? Gusto mo magbilang Hindi po anghel? yung tungkol po dun sa yung, di po ba nung namatay si Jesus Christ na yung nung nag-resurrect siya na nag-open yung mga tombs, ang sinabi lang po dun yung mga kanya. So, ibig sabihin yung mga saints, yung mga talagang nagtitiwala sa Diyos. Yes po. Paano naman po yung mga sinners? Hindi po nag-resurrect. Hindi po. Hindi po sila Hindi po. nag-resurrect. Oo. Maghihintay pa rin po sila hanggang sa katapusan. Sa end ng world. Okay po. Thank you Pero po. pero si Abraham, si Moses, no? Si Joseph, sino pa yung mga righteous? Si Jacob, si Jonathan, nag-resurrect na sila. Okay. Thank Okay? you po. Yes po. Ayan. Ano pang tanong? Try to imagine your question. Pastora, Yes po. kung nag-resurrect po sila, nandun na po ba sila sa heaven? Alam mo si Abraham, Last, di ba yung si Lazarus na namatay, yung si Lazarus and the rich man, nakita siya ng rich man, si Abraham. Sabi niya, Father Abraham, send Lazarus. Diba? Ibang Lazarus ito. Hindi ito si Lazarus na kapatid ni Martha. Sabi niya, ipadala mo si Lazarus kasi may mga kapatid akong namumuhay na katulad ko. Di ba sabi niya? So, nandun na si Abraham.
Nakita na niya eh. Tama? Ala. Nandun na pala lahat. Oh, nandun na. Nandun na sila. Kasi nakita na nila eh. Oh. Si Moses, nandun na rin. Kasi bakit? O, nag-transfigure siya, di ba? Kasama si Jesus. At saka si Elijah. Nakita nga ni Peter, ni John, ni James sa transfiguration. Oh, nandun Opo na. po. Oh, so Thank yon. you po. Ayan, praise God. Ano ba question? Masarap magtanong para nagkaroon tayo ng clarity. Pastora, bakit po yung evil spirit ay hindi makapasok? Sapagkat they are evil. Hindi sila dinesign ni Lord, hindi man kailan inisip ng Panginoon na sila ipanganak. Actually, bawal ang kanilang pagkaluwal. Bawal sila. Sino ang nag-design nun? Sino ang nanguna na walang pahintulot sa Diyos? O ang mga si Samyasa, ang mga kasamahan ni Samyasa na nagsipag-asawa ng tao, sila yon. Kaya yung mga anak nila hindi makapasok sa langit. And they will be destroyed. Ngayon sa pagdating ng Panginoon, muling pagdating niya. Iyon ang dahilan. Oh, sino pa? Pastora, Yes po. so yung si Samyasa, meron siyang power to make a decision. Nag-decision siyang bumaba eh. Oh, they can make a decision. Kaso lang, that is a violation. Kaya ang ginawa nila, nag-bound sila by cursed. An oath to cursed. No? Na, alam mo yung mga kapatid, sa atin, ang bilis-bilis nating magmura, magsabi ng hindi maganda, mag-swear, no? Pero in the spirit, that is very powerful. Curse is a powerful thing. Powerful yan. Kaya, naunawaan, in the spirit world, no? Pagka binain mo ang sarili mo sa cursed, hindi ka makakawala. Kaya nga pinagbawal ng Lord ang mag-swear, ang mangako. Sabi niya, do not swear by heaven because that is God's throne. Do not swear by Jerusalem because that is the city of the king. Do not swear by your head because you cannot grow a white or gray hair on your head. Pinagbawal ng Lord kasi it has power to bind us. Kaya ang ginawa ng mga angels na kasama ni Samyasa, mga watchers, para walang maka-atras sa kanila, binay nila ang sarili nila ng cursed. Na in one accord sila nag-agree gagawin nila ito, mag-aasawa sila at walang magbaback out. Kung hindi, ang magbaback out, ika-curse, maka-curse sila. Kaya takot silang mag-back out ngayon because of the power of the cursed. Kaya hindi tayo dapat nagka-curse kasi very powerful yan in the things in the spirit. Ang bilis-bilis ng mga bibig natin. Kaya tingnan mo sila. Nabound sila sa curse, hindi sila makatingin sa langit. Galit na galit ang Diyos sa kanila sa pinagginawa nila. Yes, they choose to make a decision. They're not supposed to make a decision. Ginawa nila yon. Sa sobrang pagnanasa nila sa tao. Kaya ganyan taki kaganda. Kahit na pangu ang ilong mo, super ganda ka sa kanila. Mga kapatid, kahit ang dilim-dilim mo, okay lang, gandang-ganda ka pa rin. Kahit nagliliwanag sila at ikaw madilim, uy, mas maganda ka. Kasi ang nakikita nila is your inner beauty of the image and likeness of God. Maliwanag yun sa kanila. They can never have that. Bakit they can never have that yung binigay sa atin? Dahil sa atin lang binigay. Sa atin lang tao. Kahit na jars of clay tayo, ginawa tayo sa putik,
Pero, ang inside naman natin is a gem. Sabi ni Jesus, worth dying for. Ang meron tayo, it's worth dying for. We are worth dying for a son of God. Ay, ang ganda. Sabi ko nga, Lord, grabe, grabe ang binigay mo sa amin. Kailangan ikaw talaga ang bumaba. Ikaw magkatawang tao. Ikaw maghandog sa sarili mo. Just to bring us back. Ganun tayo ka-precious. Kaya ang tawag sa atin ng Lord, precious possession. Because of that, wala yan sa anghel. Wala yan sa animals, sa atin lang. O, di ba? Kaya never tell yourself na ang pangit ko. Hoy! Hindi ka pangit. You have the image and likeness of God. Kahit mga anghel, nahahalina sa iyo. O, di ba? Kaya si Satanas, gustong-gusto niya ang katawan mo. Bakit? Ang ganda. Sabi niya, ang ganda. Sobrang ganda. Kaya wag mo ibigay sa kanya. Sabihin mo sa kanya, "Che, illegal ka. Huwag kang lalapit-lapit sa akin." Hallelujah. Ikaw naman, pagka kiniliti ka ng Satanas, give ka agad. Ano ba yun? Wag. From now on, wag. You are the most beautiful. Yan. Ay, parang nasagot na po. Ang alin? Ano yung tanong mo? Jaylee, bakit parang nasagot? Wala pa nga akong nabasa. Nasagot na. Ay. Amen, hallelujah. Siguraduhin yung nasagot yung mga ano. Alam mo yung mga kapatid, the things in the spirit is napakagandang pag-usapan. Sobra. Pero, dito tayo sa salita ni Lord. Saka natin pag-usapan yung things of the spirit. Hallelujah. So, what else? Ano bang tanong niya? Sige kayo. Mananaginip kayo. Dahil hindi yun nasabi yung patanong. Apostle, Yes po. paano ma-destroy ang devil spirit sila? Nakalimutan mo? Sabi ni Jesus, do not be afraid of who can only destroy the body and not the spirit. Si God, He can destroy all, even the spirit. Kasi He is the creator. So, pwede niyang i-destroy yun. He is the only one who has the power to destroy what He created. Wala nang iba. Isa pa, Apostle. Di ba, yung about sa mga pigs, di ba po? Nung Legion. ang Legion. So, di ba, nag-transfer sila doon sa mga pigs. So, paano, namatay ba yung spirit? Kasi di ba tumalon sila doon sa tubig? Hindi. Hindi sila namatay. Na born again yung pigs. Kaya nagpapalitson tayo. So, nag-transfer lang din, Apostle. Oo. Umalis din. Umalis din lang doon sa katawan. Kaya ganito, may isang tao na nagmi-misbehave, no? Naposes, nagwala. Doon sa pagwawala, binaril o pinatay kasi nagwawala nga, no? Nag-aamok, so pinatay. Nung pinatay, yung body will fall, pero yung spirit na nag-cause na mag-amok, lilipat lang yan sa ibang body. Hindi yan napatay. Kaya nga si Jesus lang makapatay ng mga spirit. No, siya lang 'yon. The body na may scripture na nakalagay diyan na God can kill both the body and the spirit. He can kill it. He can even kill our soul, no? Ma-judge ang ating soul. Pero ito yung sinasabi na tayo hindi natin kayang gawin 'yon. But the Holy Spirit, ang ginagawa niya, nililift niya yung standard. So, hindi tayo maaabot
ng mga spirit na yon as He lift the standard, di ba? When the enemy comes like a flood, parang hirap na hirap tayo. Sabi doon sa Isaiah 59, the Spirit of the Lord will lift a standard against it. So, iaangat lang tayo ng Holy Spirit. So, hindi tayo maaabot. Iangat ang ating kaalaman. Iangat ang ating wisdom para hindi tayo maabot na alam natin kung the way out. Yun. Pero sa end times, si God mismo ang papatay sa kanila. Pupuksain silang lahat. No? Ayan. May tanong dito si Brother Neri. Pastora, yung mga unbeliever na naniniwala kay Jesus at resurrection, as they celebrate the resurrection, may eternal life din po ba sila? Wala po, hindi po sila believer. Naniniwala sila in a religious way. No? Religious way. Nagsi-celebrate sila in a religious way. Hindi po 'yon. Ang eternal damnation meron. Eternal life wala. Yun ang pagkakaiba. Kaya mahalaga ang sumunod sa batas ng Diyos. Ayan. Thank you, Lord. Meron pang tanong? So, unawang-unawa ninyo bakit kailangan mag-resurrect si Christ. Tama? Major doctrine natin yan. Diyan nakasentro ang ating Christian faith. Kaya dapat alam mo yan pag may nagtanong sa'yo, paano nag-resurrect si Jesus? Ay, tao siya. Ay, sabihin mo, hindi. Tao siya at Diyos din siya. Kaya in-explain ko, I took time to explain it. No? Tonight, I took time. Kaya, you can prove it to those who question your faith kay Jesus na Jesus is God. Not just human being, but He is also God. And He resurrected. Kasi major doctrine po yan natin. No? Hindi major doctrine ng life change. As a Christian, yun ang major doctrine. As a Christian. Sa Islam, hindi po sila naniniwala na si Jesus ay nag-resurrect. Okay? Hindi lang po Islam ang hindi naniniwala. Marami pang religion na si Jesus ay hindi nag-resurrect. Pero sa atin, naniniwala tayo dyan. Praise God. Okay? Major doctrine yan mga kapatid, kaya kailangan maunawaan mo. Amen. Okay. Yun. Yan, nilagay na nila. Matthew 10:28, God can kill the body and the soul. The soul is part of your body, but He can also kill the spirit. Ayan. Okay. At sabihin natin, meron bang soul yung, tanong ko, meron bang soul yung anak ng angel at ng tao? Merong soul o wala? Meron na po. Sa akin, Meron po. Apo, meron. Kasi Meron tao siya eh. Naging Oo. tao siya. Yun, meron. Meron siya. Okay? They all have. Kaya, kasi part nga tao. Part din, hindi. Ayan. Pero pastora, pangit Hmm. po sila. Ha? Pangit po sila, hindi katulad ng Pangit po sila. May mga pangit, may gwapo din. Iba-iba din. Hallelujah. May mga pangit din sa kanila, may mga gwapo din sa kanila. May iba-iba, may sarili silang community. Sa totoo lang, no? Ganyan. Pero tayo talagang pinakamaganda, hindi sila. Kaya wag na kayong umasa na, ay gusto ko, I want to be like angel. Ay, you miss a lot. No? Wag kayong mag-drawing. Sabihin niyo yung mga anak, wag mag-drawing ng kung ano-ano sa likod.
Talagang nalungkot ako doon. Kagwapo pa naman na bata. Siguro kasing edad lang ng anak ko. Nagdrawing ng wings. Ang liit pa naman ng wings. Ano ba yan? Nagpatato. Ay, ay, ay. Hindi kasi nila alam. Itong tinuturo ko sa inyo, mga kapatid, hindi po ito alam ng karamihan. They could not even explain their faith. Bakit nag-resurrect si Christ? They could not even explain it. But actually, that is the major doctrine. Bakit hindi tayo kailangan tumulad sa mga anghel? Because we are created differently. We are even more precious than them. No? We are more precious than them. Because of the image and likeness ng God sa atin. Ayan. And wonderful in you. Yes. Totoo yan. Psalm 139. You are fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Praise God. Okay. So, salamat, Pastor. Amen. Thank you. At purihin ng Panginoon. Sige po. Sino bang magpipray sa atin? Wina, pag-pray mo nga ka tayo. Lahat, mag-pray ka na. Sige po, let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you glory and honor. For you are worthy to be praised, O God. Father God, in the name of Jesus, we thank you so much, Lord, sa natapos, Panginoon, na pagtuturo ni Pastor Ates, Panginoon. Salamat, Lord God, na ang pag-resurrect mo, Panginoong Jesus, ito ay ang major doctrine na dapat namin alalahanin at dapat namin ilagay sa aming isipan na dahil ikaw ang nag-resurrect, Panginoon, ito ang dapat namin sabihin kung ano ang doctrine namin, O God. Salamat, Lord, na sa mga katuruan mo na inilagay mo sa puso ni Pastor Ates, Panginoon. At ito, Panginoon, ay tinuro din sa amin ang tungkol, Panginoon, sa Corinthians, O God. Salamat, O God, na dalangin ko po, Panginoon, na ang lahat ng mga itinuro sa amin, ito po ay tumatak sa amin, O God. At may turo din namin, Panginoon, sa aming mga kasama, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord God, na napakabuti mo, Panginoon, para sa amin, O God, dahil sa buhay ni Pastor Ates, O God. Thank you, Lord God, na sa kanyang pagpapagal, Lord, ang mga katuruan ng Panginoon ay hindi masayang, Panginoon, para sa amin, Lord. Amen. Thank you, Lord God, for your goodness. At salamat, Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin si Pastor Ates, even si Bishop Vince, Panginoon, ng lahat ng mga katuruan, ng mga itinuturo nila, Panginoon. Ito ay magamit namin, Panginoon. Amen. Na sa aming pamumuhay, Lord, sa aming paglakad, hallelujah, na maging maayos ang aming spiritual life, oh God. Thank you so much. And Lord, ingatan niyo po kami sa aming pagtulog, oh God. Hallelujah. Salamat, Lord, na sa aming paghiwa-hiwalay. Pero ang pag-ibig mo, Panginoon, at ang kapayapaan mo, Panginoon, ang dala-dala namin sa bawat buhay namin, Panginoon, at sa bawat tahanan, Panginoon, ang kapayapaan mo at ang pag-ibig mo, ang ibuhos niyo po sa bawat pamamahay ng bawat isa na nandito, Lord God. Salamat, Lord, na sa aming pagtulog, mapayapa kaming matutulog. And Holy Spirit, we ask you to possess our body, our soul, even our mind, oh God. Sa aming pagtulog, ikaw pa rin
Holy Spirit ang mangusap sa amin. Katagpuin niyo po kami sa aming pagtulog. At Amen. bukas sa aming paggising. Salamat Lord God sa buhay. Isang bagong umaga, bagong pag-asa na ikaw ang aming kasama. Thank you Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Maraming salamat sa panalangin at God bless you sa lahat po. God bless you all. Maraming salamat. God Next bless. next Thursday na po kita tayo. Amen. Glory to God.